Ramon de la Cruz. Present. Reporting, Captain. Inmate Ramon de la Cruz, reporting as ordered. Reporting done. Awaiting orders. Your elite chef certificate is here. Congratulations. Elite level? Mula nang mamatay, ang huling culinary master, wala nang nakakuha ng level na yan. Ang galing niya pala. Kung ganun, siya na ang bagong culinary master. Isa pa, dahil sa magandang performance mo rito at sa pagbabagong loob mo, ang application mo para ma-release ay naaprubahan na. Pwede ka na lumabas ngayon. Talaga? Sumama ka sa akin. Opo. Maricel Lim, ang tradisyonal na restaurant, wala nang kinabukasan. Sa Fiesta Royal lang tayo makikipag-partner. Iyan lang ang paraan para sa sari-sari kusina. Partnership? Kinagamit lang nila ang partnership para agawin ang sari-sari kusina. Anong Maharlika cuisine sa menu nila? Hindi nila balak gawin ang Maharlika cuisine. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kung ganyan ka, ang head chef na to ay hindi na kailangang magtagal. Chef Leo! Chef Leo! May customer na po sa labas. Heto po ang menu. Maricel Lim, isipin mo ulit. Basta't ang sari-sari kusina ay sumama sa Fiesta Royal, ako ay mananatili pa. Kung hindi, isipin mo, kapag walang head chef, ang sari-sari kusina ay malulugi rin. O kaya, magpalit ng head chef. Magaling akong magluto. Alis na. Wala nang lugar dito para sa isang bigatin. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ha? Ang sari-sari kusina, masisira mo sa kamay mo. Ang alam ko lang, huwag kalimutan ng pinagmulan. Kaya nung sari-sari kusina na malampasan to. Sige. Maghintay ka. Javi! Boss, umalis na ang head chef. Paano na ang mga customer? Subukan ko. Ito ang mga pagkain, kaya ko. Palaga. Elite chef ako. Elite chef ka? Ang galing mo mag-imbento! Wala nang elite chef na yon. Nasaan ang ID ko? Baka nawala lang kanina. Tama na, wag na. Maniniwala ba kayo na ako si Harin Shin o siya na isang elite chef? Sa Maharlika culinary scene na yon, ang mga bigating chef ay puro level 1 lang. Hindi kaya niloko ka lang na nadebenta ng peking ID? Wala po, boss. Nung umalis si Chef Leo, sa labas po, nagpalakad-lakad. Ngayon, alam na ng lahat na wala na tayong head chef. Lahat po gusto umalis. Itong mga pagkain, sino marunong magluto? Sino makagawa, siya na ang bagong head chef. Subukan ko na lang. Tara. Ako na. Sa Chef Leo po, 3 taon akong assistant. Ito mga pagkain, kaya ko naman. Sige, Victor. Basta't magawa mo to at magustuhan ng customer, ikaw na ang bagong head chef ng sari-sari kusina. Sige po, ako na po ang bahala. Mahanda na ng ingredients! Ikaw, kung wala ka pa mapupuntahan, pwede kang mag-assistant nito. Salamat sa tulong mo ngayon. Galingan mo. Chef pa rin naman. Chef pa rin naman. Mr. Reyes, sandali na po. Tumabe! Ayoko na kahit anong discount pa. Isang restaurant walang head chef, anong masarap na lulutuin nila? Mr. Reyes po! Mr. Reyes, saan niyo po narinig ang chismis? Mayroon na po kaming bagong head chef. O kaya, bilhin niyo po ang pagkakataon. Ako na po ang taya. Sige. Pero, lahat ng order ko kanina, cancel na lahat. Ang galing sa pagluto. Sa gawa, makikita. Ipagluto mo siya ng 3 tender bridge dish. 3 tender bridge dish. Marunong pala tong customer. Side dish lang yan. 3 tender bridge dish. Kahit nakapikit, kaya ko. Yang pagkain. Ang kaya gawin at ang galing gawin ay magkaiba. Mr. Reyes, pasensya na po sa paghihintay. Unahin niyo na po itong chicken feet. Boss Maricel, itong chicken feet, hindi ko to kakainin. Dapat alam mo, ang 3 tender bridge dish, ang hirap ay sa pagka-fresh nito. Kung kakainin ko yung chicken feet mo, ang dila ko para maramdaman ang sariwa, mahirap na. Ang totoo niyan, ay yan ng lahat. Pero,
Ang mga nakakagawa ng tama nito, iilan lang. Para maibsan ang amoy ng mga atay, dinadagdagan nilang sibuyas, luya, at sili. Marian. Atay, kidney, at yan, dito! Isa pa sila, para mapapilis ang pakluto, kadalay binabalewala ang katangian ng sangkap. Isinasabay nila sa kawali ang atay, kidney at tiyan. Lego. Boss Maricel, kung tama ang hinala ko, itong bagong chef mo ay malalagyan ng maraming chicken powder. Isang kutsara lang ito, tapos na ang sari-sari kusina. Ay, naku! Itong ulam, wala ng saysay. Buti na sagip. Hayana. Heka, Mr. Reyes! Bakit mo pinatay ang apoy ko? Gusto mo ba matanggal ka? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya. Paano na yung pagkain ko? Hay nako! Imposible. Mali ang proseso. Paano naging ganito? Ang sariwa pa ng lasa. Ito na yung lasa. Ang huling beses na natikman ko to ay 20 taon na ang nakaraan. Salamat. Sa 3 tender bridge dish na niluto mo, nakatikim ako ng lasang bahay. Mabutit na gustuhan nyo. Pinagluto ko lang. Huwag ka nang maging mahiyain. Ang makagawa ng ganitong lasa ay tunay na culinary master. Sa Maharlika, wala pang culinary master ang makakapantay sa'yo. Chef Victor, di ko inakala. Ang galing mo pala. Ang sari-sari kusina, asa na kami sayo. Sabi ko na nga ba? Pinagtripan lang ako ni Chef Leo. Sabi ko na, magaling naman ako. Pero sabi niya di raw. At di niya ako pinapaluto. Tama. Takot lang siyang maagaw ang pwesto niya. Ngayon umalis na siya, buti na lang. Ngayon, makikita na namin ang galing nyo. 'Di ba? Oo nga, ang galing niyo talaga! Magandang balita, boss! Kanina, tumawag ang Santos Group. Sabi nila, inirekomenda raw tayo ni Mr. Reyes sa kanila. Gusto nila mamuhunan sa sari-sari kusina. Bukas, mapapadala sila para mag-inspeksyon. Talaga? Ang galing naman! Salamat kay Mr. Reyes! May pag-asa na ang sari-sari kusina! Boss, sa investment ni Mr. Reyes at sa galing ko, panatag na kayo. Siguradong aasenso ang sari-sari kusina. Chef Victor, salamat sa'yo. Ang sari-sari kusina, hindi ka namin bibiguin. Wala yun. Ano ba talagang nangyari? Di ba sabi mo, sa sari-sari kusina, bukod sa'yo, wala nang ibang head chef? Kung ganoon, bakit? Si Mr. Reyes. Inirekomenda pa sa Santos Group ang sari-sari kusina? Imposible. Ang chef, hindi yan basta-basta makikita. Hindi yan ganon kadaling mahanap. Hindi kaya. Siya? Kung may chef ba sila, subukan natin. Hinding-hindi ko hahayaang ang sari-sari kusina na makipag-ugnayan sa Santos Group. Hello, Mr. Reyes. Huh? Ah? Oh. Oh, okay. Okay, got it. Anong nangyari? Sabi ni Mr. Reyes, si Fiesta Royal Ram lumapit sa Santos Group. Sikat ang Fiesta Royal. Desidido na raw ang Santos Group na pumirma sa kanila. Pero tinulungan pa rin tayo ni Mr. Reyes na makakuha ng tsansa. Desidido na ang Santos Group na maglaban kami kay Fiesta Royal. Ang mananalo ay makakakuha ng investment ng Santos Group. Labanan? 5-star restaurant ang Fiesta Royal. Kaya ba natin sila? Saka sila, inagaw nila si Chef Leo. Level 2 chef pa naman si Chef Leo. Laban! Bakit hindi? Nandito ako! Takot kayo matalo? Oo nga, kahapon.
Kahit si Mr. Reyes, isang kilalang foodie, ay napahanga sa luto ni Chef Victor. Tandaan mo, si Chef Leo, hindi pa siya napuri ng ganyan. Di ba? Sige, baka sa huli, marami tayong makuha na customer. Kaya sa laban na to, lalaban tayo. Laban! Laban! Sige, na yun na. Sa laban na to, hindi siya pwedeng sumali. Kundi, ang sari-sari kusina, siguradong talo. Pinagdududahan mo ba ang galing ko? Hindi. Ramon, huwag kang mag-imbento. Ang galing ni Chef Victor ay kinilala ni Mr. Reyes. Kahit matalo tayo sa laban, hindi ba dapat nating subukan? Totoo ang sinasabi ko. Yung luto kahapon, kung di ko lang inayaw sa huling sandali, hindi yan kakainin. Di ka naniniwala? Subukan mong ipagawa sa kanya ngayon ang 3 tender bridge dish. Sinasabi mo bang nagawa ko yung dish na yon dahil lang sa banggaan natin? Sorry, nagpanik lang ako. Sige, kung ganyan ang usapan, boss, ikaw na ang magdesisyon. Ayoko makatrabaho ang isang mayabang at mapag-angkin sa isang kusina. Mag-sorry ka na kay Chef Victor. Nag-aalala lang si Chef Victor para sa sari-sari kusina. Ako, boss, kung gusto nyo, gawin nyo siyang head chef. Uy, oo nga pala. Di ba nung interview mo, sinabi mong ikaw ay isang elite chef? Ganito, hayaan natin ang elite chef na to na lumaban sa second level chef ni Chef Leo. Maglaban sila. Tingin ko ang sari-sari kusina natin hindi matatalo, di ba? Kung maniniwala kayo sa akin, pwede naman. Sorry. Ang sari-sari kusina, nawala na ng head chef. Hindi na pwedeng mawalan pa. Boss Maricel, pag-isipan niyo po ulit kung siya talaga ang magre-representa sa sari-sari kusina. Ang sari-sari kusina, siguradong talo na. Bayat mo. Layas! Magantay ka pa? Aba, Boss Maricel? Narinig kong may nahanap kang isang master chef na magaling? Si Mr. Reyes, sa harap ni Boss Miguel, pinuri-puri siya ng husto. Nasaan siya? Palabasan mo siya para makita namin. Ako ang bagong head chef ng sari-sari kusina. Ikaw? Maricel Lim? Baliw ka na ba? Si Victor Lim, 3 taon akong assistant. Alam ko ang kakayahan niya. Paano ko di malalaman? Grabe, Boss Maricel. Kaya pala, ang sari-sari kusina niyo malapit ng bumagsak. Kahit sino, pwedeng maging head chef. Maricel Lim, sumuko ka na. Assistant lang ang kinuha mo para talunin ako. Hindi ba't nananaginip ka lang? Malalaman lang kapag naglaban na. Ang galing ng pagputol niya! Karapat dapat sa ranggong National Level 2 Chef! Maricel Lim, sumuko ka na. Alam mo na ang level niya. Nakita mo na. Wala siyang binatbat kay Chef Leo. May oras pa. Bakit ka nagmamadali? Ikaw talaga. Ang tigas ng bibig mo. Sige, hihintayin kita na sumuko. Mananalo siya. Kailangan kong tiwalaan si Chef Victor. Kahapon, hindi ba't ginawa niyang espesyal ang 3 tender bridge dish? Kailangan kong tiwalaan siya. Boss, tapos na. Anong inugat mo? Manok labuyong? Phoenix to. Huwag kang magsalita kung di mo alam. Victor, seryoso ka ba? May oras pa. Hindi pa tong final mo, di ba?
Boss, anong sinasabi mo? Tapos na to. Ang gawa ko, kakaiba. Di tulad ng sa kanya. Puro forma lang. Anong klaseng gawa yan? Ano bang inukit niya? Ang sari-sari kusina na may 100 taon. Nagkaganito na lang ba? Wow, Phoenix! Maricel Lim, sa lagay na to. Sumuko ka na. Sandali. Bakit ka nandito? Para makipaglaban. Itong bata, yung may peking sertipiko, pala manloko, di ba? Ano? Maricel Lim, pinatrabaho mo pa siya? Hasan ka na, Boss Maricel? Kahit ganito, tinanggap mo? Kaya palang sari-sari kusina mo ay lalong pumapangit. Huwag kang manggulo. Binayaran na kita. Hindi ka na taga sari-sari kusina. Alis na. Boss, Maricel, mali ang kwenta mo. Binyayaran mo ko ng 3 araw. Sa sahod mo, ako'y tapat. Binyayaran mo ko ng 3 araw. Kaya gagawin ko 3 ulam. Huwag na. Pagkatapos nito, hindi ko alam kung may bukas pa ang sari-sari kusina. Kaya nga, mas kailangan mo ang 3 ulam na to. Itong food carving, unang ulam na to. Hayaan mo kong sumali, Boss Maricel. Ikaw? Sasali? Akala mo ba kaya mo si Chef Leo? Tandaan mo, si Chef Leo ay level 2 chef. Di pa yung magka-level sa isang manluloko. Maricel Lim, sumuko ka na. Ayokong sayangin ng oras ko sa manlulokong yan. Boss Maricel, payag ka na lang bang mabagsak ang sari-sari kusina? Yung ulam kahapon, kung di ko lang inayos sa huling sandali, hindi yan kakainin. Kung hahayaan mo siyang kumatawan sa sari-sari kusina, ang sari-sari kusina ay siguradong talo. Sigurado ka ba? Sige, tiwala ako sa'yo. Tiwala lang, hindi kita bibiguin. Grabe ka talaga. Desperada ka na, no? Akala mo ba talaga kaya nang i-turn around to? Ngayon, mga basura na lang ang natira. At ang oras ng laban, 2 minuto na lang. Sa lagay na to, maliban kung culinary master siya, imposible siyang manalo. Anong inuukit niya? Yuan, malapit na matapos. Mukhang wala nang magandang ilalabas. Tapos na. Uy, isang basurang labanos. Labanos pa rin. Hindi. Ano ba yan? Bulaklak na bunga. Mukhang kahit ang pinakasimpleng bulaklak na bunga, di mo kayang ukitin. Maricel Lim, sinabi ko na sa'yo, isa lang siyang manloloko. Itong sari-sari kusina, talagang magsasara na. Rico. Panalo ka. Paru-paro. Tingnan niyo, paru-paro. Imposible! Isang bulaklak na gawa sa labanos. Paano nito nakukuha ang mga totoong paru-paro? Narinig ko, ang tuktok ng pag-ukit sa pagkain ay ang gawing hindi makilala ang tunay. Ang dating culinary master, hanggang sa pagkamatay niya, hindi niya naabot ang antas na to. Si Ramon de la Cruz, talagang nagawa niya. Sino ba talaga siya? Ako, ang elite chef. Hindi kaya, siya ba talaga ang elite chef? Imposible. Wala akong narinig sa mga chef na may bagong elite chef.
Imposible. Imposible. Nandaya ka. Itong labanos. Paano magkapareho ang pakiramdam sa totoong bulaklak? Pinagpalit mo ba? Ang texture, parang totoong bulaklak. Himala. Himala talaga. Imposible. Totoong labanos. Ikaw, ang galing mo. Umabot sa ganitong antas. Itong laban, talo na ako. Walang kwenta! Natalo ka pa rito! Tanggal ta na kayo mga chef ng Maharlika! Lahat tayo basura! Huwag ka magdiwang! Ang ganitong kulaseng pag-ukit, si Chef Pierre ko, kaya rin niya yan. Galing France yan. Isang chef na kinuha ko. Sa susunod na round, siguradong talo na ang sari-sari kusina. Kung ganoon, tingnan natin. Ngayon, ang pinakaabang laban ng Maharlika at Western Cuisine. May magandang laban na. Papalitan ko ang kutsilyo. Magpapalit ng kutsilyo? Ito ang mga pinakamahusay na Western kitchen knives. Gusto ko ng isang Maharlika chef knife. Anong Maharlika chef knife? Kitchen knife lang yan. Yung sa Maharlika natin. Probinsyano, may magagandang gamit, pero basura pa rin ang gusto. Tingin ko, hindi mo lang alam gamitin, no? Gusto ni Chef Ramon ng Maharlika chef knife. Hindi niyo ba naiintindihan? Wala. Kitchen knife. Paano yan tatalo sa Western knives? Chef Ramon, payo ko lang. Sumabay ka na sa panahon. Kung hindi, magiging obsolete ka tulad ng Maharlika cuisine. Oo, no? Itong mga kutsilyo, hindi mo pa nakikita, no? Pag natuto kang gamitin to, malalaman mo kung gaano kahina at kahiya-hiya ang kitchen knife. Basura to. At ikukumpara sa Maharlika chef knife. Ikaw! Chef Ramon, heto ang Maharlika chef knife mo. Salamat. Magsimula na ang laban sa pagluluto ko. Ito lang ang gagamitin ko. Ang yabang mo. Kung ganon, sa pagputol muna tayo. Itong tupa, si Chef Pierre, sa 10 minuto lang, ay mapuputo niya ng perpekto. Payo ko lang, ibalik mo na lang yung mga kutsilyo mo. Total, sa pagputol ng bakat tupa, kailangan ng Western knives. Hindi sa lahat. Ang tigas ng ulo. Wala man lang kutsilyong pang bones. Mamaya, mapuputol yan. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Tigas talaga ng ulo ng mga Maharlika chef. Ang aminin na ang mga kutsilyo nila ay mas mahina sa Western knives. Ganun ba kahirap? Kaya pala pabagsak na ang Maharlika cuisine. Ang talim ng kutsilyo! Siyempre, imported na boning knife yan. Mas maganda sa mga lokal. Gagamit pa ng sa? Ano alam mo? Iba ang Western sa Maharlika. Kung tulad ng Maharlika chef na bastos na nagpuputol, magkakakalkal ang buto. Sa paputol ni Chef Pierre, hindi lang mas perpekto, mas malinis ding mapuputol ang buto. Kaya ang pagkaing lulutuin, mas masarap din. Tama nga. Sa Western cuisine, mas detalyado at advanced. Pero sa Maharlika, luma at konserbatibo. Kaya ang pagkain nila ay bastos, hindi presentable. Chef Ramon, hayaan mo na lang akong kumuha ng boning knife para sa'yo. Itong Maharlika chef knife, mahirap talaga maputol ng buto. Huwag na. Isang tupa lang naman. Di ko kailangan ng boning knife. Ang yabang mo talaga. Kung kaya mong gamitin lang ang isang kutsilyo para putulin yung tupa, bukas papalitan ko lahat ng kutsilyo sa Fiesta Royal ng Maharlika Knives. Sige. Kaya maganda ka na magpalit. Sa tagal kong chef, wala pa akong nakitang nakapuputol ng tupa. Gamit lang ang isang kutsilyo. Tama. Imposible. Tingin ko, lahat kayo rito ay taga Maharlika, di ba? Kung ganon, wala pa kayo narinig tungkol sa Master Butcher? Ito.
Nasira niya nga. Pati kutsilyo. Pwede pala. Paano nangyari to? Nagawa niya na. Parang bago pa rin ang kutsilyo. Paano mo nagawa na hatiin ang buto gamit to? Hanapin mo lang ang joint. Bawat senior na Maharlika chef, kaya yan. Imposible! Imposible to! Nandaya ka! Tandaan mo, itong tupa, kayo ang naghanda. At aminin na, mas madaling ang gamit ng Maharlika. Ganun ba kahirap? Di ko akalain. Itong makapal na kutsilyo, kaya pala nito ang di kayaan ng Western knife. Isa pa, Boss Rico. Tandaan mo bukas, palitan mo ang mga kutsilyo sa Fiesta Royale ng mga Maharlika knife. Huwag kayo magdiwang agad! Kapag natalo kayo, tiyak na babagsak ang sari-sari kusina. Para sa isang head chef na isang high-end restaurant, ang pagputol ay walang kwenta. Ang magluto ng mga dekalidad na sangkap ang pinakamahalaga. Tama. Ang restaurant, ang Santos Group, ay siguradong magiging high-end. Puro pagputol lang, hindi sapat. Ito ang A5 Wagyu, ang pangunahing sangkap ng laban na yon. A5 Wagyu? Ito ang pinakamataas na antas ng Wagyu sa merkado. Halos hindi ito mahanap sa merkado. Sabi nila, ang pagluto ng A5 Wagyu ay napakahirap. Isang mali lang, masisira ang buong steak. Sa buong mundo, ang mga nakakapagluto nito ay baka wala pang 5. Lagot, baka si Chef Ramon, hindi pa niya niluluto ang A5 Wagyu. Ang pambihira pala ng A5 Wagyu. Kaya pala, nung may bisita, ako pa ang tinawag para sa karne. O ano? Kung takot ka, sumuko ka na. Dali na! Ang boss namin hinihintay ng kontrata sa Santos Group. Bilis! Ang boss namin hinihintay pa ang Santos Group. Ang bastos. Hindi mo ba alam kung ano ang dekalidad na sangkap? Sayang lang ang sangkap. Stir-fried Wagyu. Sige, tikman. Stir-fried Wagyu. Please, taste. Sarap! Maharlika culinary technique at Western cuisine, perpektong pinagsama. Fiesta Royal talaga! Ito ang galing ng Fiesta Royal. Kung ang Santos Group ay makipagtulungan sa Fiesta Royal, hindi lang tayo makakapasok sa international market, kundi makakamit din natin ang mas magandang kinabukasan. Oh, ano? Ang sama, ano? Sabi ko na nga ba, ang A5 Wagyu beef, hindi yan basta-basta. Ang bango. Ganun ba kasama? Ang sarap! Ang sarap nito! Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na beef with scallions. Ang sarap nito! Ganito pala kasarap ang Maharlika cuisine! Tikman nyo! Tikman nyo!
Beef with scallions lang naman. Ganun ba kasarap? Baka may tinikim kang dyan, no? Oo nga, ang sarap nito. Baka may nilagay kang hindi dapat. Imposible! Si Chef Ramon, hindi niya yan gagawin. Chef Pierre, tikma mo. Mayroon ba? Malalaman ni Chef Pierre. Malalaman ni Chef Pierre. Oh, ano, Pierre? Anong ginagawa mo, Pierre? Anong ginagawa mo, Pierre? Talo na ako. Chef Ramon, di ko inakala na ang Maharlika Cuisine pala ay may ganitong lawak at lalim. Pierre! Kung ganoan, panalo na tayo, di ba? Hindi. Panalo si Fiesta Royal. Ano? Imposible! Halata namang mas gusto ng lahat ang beef with scallions si Chef Ramon. Oh, ano ngayon? May kamag-anak ako sa Santos Group. Kung ayaw kong manalo kayo, hindi kayo mananalo. Boss Miguel, pupunta na po ba tayo sa Fiesta Royal? Ang laban nila Fiesta Royal at Sari Sari Kusina ay tapos na po siguro. Pupunta na po tayo para pirmahan ang investment contract. Kuha mo na. Labas na si Mr. De La Cruz. Gamitin mo ang lahat ng connection mo para mahanap si Mr. De La Cruz. Opo, Boss Miguel. Paano po yung kontrata? Hayaan na. Sa ngayon, hindi pa natin mahahanap si Mr. De La Cruz. Ihatid mo na lang ako. Opo. Miss, ito ang boss ko. Gusto kanyang makilala? Anong ginagawa mo? Sino ka sa akala mo? Hero ka? Sige, tusukin mo to. Subukan mo. Huwag mo akong subukan! Mr. De La Cruz, saan ka ba talaga nagpunta? Sana walang mga hasnapihin ka. Kundi, Magkasabot pala kayo. Bakit pa kayo nag-imbita sa amin na sumali? Talo na. Di kayo matalo, Sari-Sari Kusina? Bakit natalo kami? Hindi mo ba alam? Sa Kuya Ramon, ang beef with scallions ang mas gusto ng lahat. Itong beef with scallions, masarap man. Pero ang lasa nito ay puro pampalasa lang na pinagsama. Nawala ang sariling lasa ng Wagyu. Tama, ang tunay na masarap na pagkain ay hindi ganyan, basurang puro pampalasa, kundi dapat mapanatili ang sariling lasa. Pero sabi mo kanina na itong Wagyu ang pinakamasarap na natikman mo. Sa dami ng pampalasa, kahit sinong chef ang magluto, hindi naman magiging masama. Pero ang tunay na masarap na pagkain, dapat masustansya at may sariling lasa. Itong beef with scallions, masarap na, pero kulang sa sustansya. Sa kabuuan, kami sa Santos Group ay mas kinikilala ang dish ng Fiesta Royal, ang stir-fried Wagyu. Paano kung kaya akong gawin ng pagkain na may sariling lasa at masustansya pa? Hindi ba dapat kayo mag-sorry sa Maharlika Cuisine? Sige, kung mapapasaya mo kami sa pagkain mo, magsusorry kami. Kuya Ramon, huwag kang maniwala. Hindi siya mapapasaya. Gusto ka lang niya ipahiya. Paano mo malalaman kung di mo susubukan? O baka sa tingin mo rin ang Maharlika Cuisine ay puro basurang pampalasa lang? ikaw. Isa pa. Kung gagawa ka, walang Cantonese, walang nilaga, lalo na walang steamed. Ano pang gagawin? Hindi ba tinapahirapan mo lang kami? Di lumayas na kayo. Kuya Ramon, anong investment ng Santos Group? Ayaw ng Sari-Sari Kusina. Kaya pa rin namin mapatakbo. Tara na! Kalma lang. Mapapasaya ko siya. Pwede ko bang hiramin ang inyong kusina? Sige. Iwan ko ba? Tanga ba siya o maniwala lang? Talagang nagluluto siya. Rico, sumusobra ka na! Hindi ko naman siya pinilit. Huwag mo kong galitin. Kung gusto niyo ang tunay na lasa, sige, kainin niyo hanggang sa mabusog.
Mr. De La Cruz, nasaan ka na ba talaga? Boss Miguel, nasa Fiesta Royal na po tayo. Nine spice pork intestine. Sige, tikman nyo. Norman, na bituka lang naman to, di ba? Pero ang banggo naman. Itong chef ng sari-sari kusina. Magaling pala. Nagpahiram ka pa ng kitchen ko. Para lang dito. Ayoko ng bituka. Tikman mo. Sinunod ko lang. Ang hiling ninyo. Kung ganon, mabibigo ka. Ang Maharlika cuisine, sa pagpapanatili ng original na lasa, hinding-hindi tatalo ang Western cuisine. Paano mo malalaman kung di mo susubukan? Boss, hindi pa po tapos? Huwag natin silang istorbohin. Titingnan ko lang. Sobra na kayo! Sinadya mo to! Sinadya ako. Ramon de la Cruz! Ang lakas ng loob mong insultuin ako! Hindi ko maintindihan. Sinunod ko lang ang hiling ninyo at ang gusto ninyo. Ginawa ko lang ang orihinal na lasa. Original na lasa? Baliw ka na ba? Nilantat mong basurang to! Pinapahiya mo ang buong Santos Group! Paano ko di alam na ikaw pala ang kumakatawan sa Santos Group? Bakit hindi ko alam na ikaw ang kumakatawan sa buong Santos Group? Siya palang presidente ng Santos Group. Pamilyar siya. Ay, Boss Miguel! Bakit po kayo naparito? Miguel! Boss Miguel! Kung di ako dumating, ang buong Santos Group, baka sa'yo na sana, no? Hindi po! Mali po ang pagkakaunawa! Siya po salarin! Siya po! Tumahimik! Ano ba talagang nangyari? Gusto kong marinig mismo sa kanya. Mukhang maayos naman ang presidente. Mr. De La Cruz, hindi ka ba nila inaapi? Hindi naman sa inaapi ako. Yung niluto ko kasi, gustong-gusto ng mga kumakain. Pero sabi nila, sobrang dami raw ng pampalasa. Hindi raw healthy, kaya bagsak. Kaya sinunod ko na lang ang gusto nila. Ginawa ko ulit ang tunay na lasa para sa kanila. Pero mukhang ayaw na nila ulit. Hindi po, Boss Miguel! Ito po, mali po ang pagkakaunawa. Siya po ang salarin! Siya! Ayan po, tingnan nyo! Itong niluto niyang bituka, hindi po linisin ng maayos! May kaiba na! Oo nga! Oo nga! Sa pagluluto ko, sinadya ko. Pinanatili ko ang orihinal na lasa. Para mas tunay ang lasa, di ba? Boss Miguel, dahil ang pagkain ng sari-sari kusina ay di nila gusto, mauuna na po kami. Sandali! Ha! Binanggaan niyo ang Santos Group at aalis pa kayo? Boss Miguel, ano pong ibig sabihin nito? Tanggalin niyo siya. Hindi kailangan ng Santos Group ng mga palamunin at abusado. Ako? At sa Fiesta Royal, mula ngayon, ang Santos Group ay hihinto sa lahat ng partnership sa kanila. Boss Miguel, yung kuya niya, mukhang taga Santos Group din. Tanggalin yin. Opo, Boss Miguel. Ngayon, may oras pa ba kayo makipag-usap sa akin? Boss Miguel, alam niyo namang sinadya ko lang silang turuan ng leksyon. Bakit niyo pa rin ako tinulungan? Tiwala ko sa inyo, kaya sigurado ako na sila ang nauna. Kayo, kiranan niyo ako? Mr. De La Cruz, ang pagligtas niyo sa akin noon, hinding-hindi ko malilimutan. Kaya pala, ikaw pala. Noon, dahil sa akin, nadamay kayo. Kaya mula ngayon, hinding-hindi ko hahayaan na may mga api sa inyo. Kung kailangan niyo ang tulong ko, sabihin niyo lang. Sige, pero
Okay lang ako ngayon. Nga pala, yung tungkol sa investment ng Santos Group sa Sari-Sari Kusina. Alam niyo ba ang World Culinary Championship na bawat 10 taon? Mag-i-invest ang Santos Group sa Sari-Sari Kusina. Pero may kondisyon. Ang head chef ng Sari-Sari Kusina dapat sumali sa World Culinary Championship. Sumali sa World Culinary Championship? Ang World Culinary Championship ngayong taon ay magsisimula na sa ilang linggo. Ang dating champion nation ang magiging host ng susunod na taon. Mula nang mamatay ang old culinary master, matagal nang hindi host ang Maharlika. Kahit negosyante lang ako, pero gusto ko ring makatulong. Ibig mo sabihin, gusto mong manalo kami sa World Culinary Championship? Oh. Paano mangyayari yan? Matagal lang din na-champion ng Maharlika. Kami lang? Sabi ni Mang Henry, ang bagong head chef ng Sari-Sari Kusina ay nakagawa ng stuffed golden fish soup. Sakto, narinig ko rin na sa ating culinary scene, may bago na namang elite chef. Ang Santos Group ay matagal na siyang hinahanap. Elite level? May elite level talaga? Boss Maricel, huwag ka nang magpanggap. Bukod sa elite chef, sino pa ang makakagawa ng stuffed golden fish soup na matagal lang nawala? Ang head chef nyo, siya na nga, di ba? Ang dating culinary master ng Maharlika ay elite chef din. Matagal na ang nakalipas, at sa wakas, mayroon na tayong bagong elite chef. Basta't sumali siya, siguradong may pag-asa tayong manalo. Boss Maricel, bakit ka nakatitik kay Mr. De La Cruz? Mr. De La Cruz? Ikaw ba? Oo, ako nga ang elite chef. Balita, ang Santos Group ay matakampi na sa Sari-Sari Kusina. Ramon de la Cruz, Sari-Sari Kusina, hindi ko kayo palalampasin. Si Chef Ramon ng Sari-Sari Kusina ay magre-representa ng Santos Group at Sari-Sari Kusina sa World Culinary Championship sa susunod na 2 linggo. World Culinary Championship? Nabibiro ba sila? Isang Maharlika chef lang siya at sasali sa World Culinary Championship? Pero narinig ko, yung bagong chef ng Sari-Sari Kusina ay yung hinahanap ng Santos Group. Isang elite chef. Elite chef? Itong Prongdi. Oh, kaya nga ang Santos Group mag-host pa ng party para sa kanya. Boss, may isa na namang nagsasabing elite chef na nag-a-apply. Isa na naman elite chef? May certificate ba siya? Meron po. At isa pa po, senior niya, si Chef Pierre. Senior ni Chef Pierre? Siguradong totoo yan. Papasukin mo agad. Ramon, sabi ko na nga ba, manluloko ka. Si Miguel Santos, presidente ng Santos Group, ay tiyak na tiyak ang Santos Group na sa taong ito sa World Culinary Championship ay mananalo. Magaling! Mananalo tayo! Ang ganda naman ito. Ang Maharlika, matagal nang may elite chef na naman. May pag-asa ng manalo. Oo nga, mula nung 10 taon nang nakaraan, ang mga chef ng Maharlika sa tournament ay bigong-bigo sa Sakura Republic. Simula noon, di na sila nakabangon. Akala ko pa naman na ganun din na yon. Di ko inakala, sa ganitong sandali, magkakaroon ng tulad ni Chef Ramon. Swerte ito ng Maharlika. Itong sertipiko, dadalhin ko mismo sa party ng Santos Group at ibibigay kay Chef Ramon. Napala, June, punta ka na at ihanda ang appointment letter. Tatalaga ko si Chef Ramon bilang honorary president ng Chef's Guild. President, baka dito ayon sa patakaran. Hey, ang patakaran. Ibi ba tao ang gumagawa ng patakaran? Kung makukuha ni Chef Ramon ang kampyonato, kahit pa siyang pumalit sa pwesto ko, payag ako. Hama na, maganda ka na agad. Kapag naantala ang party ng Santos Group, sayang lang. Opo, Presidente, maghahanda na po. Sila ay mga shareholder ng Santos Group. Ikaw si Chef Ramon, di ba? Nabalitaan kong chef ka pa lang? Wala yun. Ngayon, hinihikayat natin si Miguel Santos, presidente ng Santos Group, at si Chef Ramon ng Sari-Sari Kusina na magsalita sa entablado.
Alam kong lahat kayo ay natataka kung bakit ako kaya sabihing ang Santos Group ay mananalo sa World Culinary Championship. Paano? Ang lakas ng Santos Group ay galing sa ating head chef, si Ramon de la Cruz. Baka hindi pa ninyo siya kilala, pero okay lang. Pagkatapos ng gabi, kilala na siya ng lahat. Dahil sa ating Maharlika cuisine, siya ang nag-iisang elite chef. Elite level? Ang old culinary master noon, parang elite level din, di ba? Baka nga, ngayong taon, mananalo na tayo. Ang galing! Sawa na ako sa mga sakura na yan at sa yabang nila. Oo nga, matagal na nilang sinasabing masama ang Maharlika cuisine at di malusog. Sa wakas, may laban na ang Maharlika cuisine para ipagtanggol ang sarili. Hindi ako ang lakas. Ang Maharlika cuisine. Ang libu-libong taon ng kultura. Ang pamana ng libu-libong ninuno. Ang pamana nila. Iyan ang lakas. Ako'y nasa balikat lang ng mga ninuno. Para sabihin sa mundo na hindi papatalo ang Maharlika cuisine. Ang arte, plastic. Anong pinapanggap mo? Plastic ka. Security! Itong baliw na to, ilabas nyo! Boss Miguel, pakinggan niyo muna ako. Itong si Ramon de la Cruz, isa siyang manloloko. Itong kasama ko, siya ang tunay na elite chef. Niloko niyo kayong lahat. Rico, akala mo ang elite chef, parang gulay lang. Kahit anong chef, pwede nang magpanggap. Boss Miguel, totoo po ang sinasabi ko. Ito sa kamay ko ay tunay na Elite Chef Certificate, number 7. Ibig sabihin, ang kasama ko, si Chef Jack, sa kasaysayan ng Maharlika, siya ang ika-7 Elite Chef. May watermark ng Chef's Guild sa code. Tunay ang certificate. Ramon! Yung certificate mo na ginamit mo sa panloloko, ilabas mo at ikumpara! Number 7. Di ba yan ang certificate ko? Anong pinagsasabi mo? Sa certificate na to, may litrato si Chef Jack at pangalan niya. Paano magiging sa'yo yan? Iwan ko kung paano nila nakuha ang litrato at pangalan niya. Pero kung number 07 yan, certificate ko yan. Kung di ka naniniwala, pwede tayong pumunta sa Chef's Guild para i-check. Sa Chef's Guild lang natin alamin. Takot ka na bang sumagot? Pero kung gusto natin alamin, may mas mabilis akong paraan para patunayan na hindi ka elite chef. Pumatay siya! Pumatay siya! Ilang minuto pa ba? Baka matapos na ang parte ng Santos Group. Malapit na po, kalahating kanto na lang. President, sigurado po kayo na si Ramon de la Cruz ang gagawing honorary president? Nakita niyo na po ang record niya. Siya kasi... Oh, ano? Kasi nakulong siya. Ano naman kung nakulong siya? Noon, life imprisonment ang sentensya niya. Pero pinalaya na siya. Patunay na nagbago na siya. Isa pa, nagpakabayani lang siya noon. Naintindihan ko na po, President. Kahit sinong mga hash na ipahiya si Chef Ramon dahil sa nakalaan niya, huwag nilang sisihin ang buong Maharlika culinary scene kung anong mangyari sa kanila. President, nandito na po tayo. Nakita niyo na, di ba? Isa lang siyang taong galing sa kulungan. Paano siya magiging elite chef? Tumigil ka! Hindi kriminal si Mr. De La Cruz. Boss Miguel, nasa harap na natin ang katotohanan. Huwag po kayong padala sa itsura niya. Ang tindi pala ng itsura. Hindi ko akalain. Ganyan pala siya. Nakakatakot. Nagpatay siya sa publiko. Baliw ba siya? Tumahimik kayo! Noon, si Mr. De La Cruz ay nagpakabayani. Iniligtas niya ako sa mga masasama. Kaya nagkataon siyang nakapatay. Kaya siya nakulong.
Kung wala si Mr. De La Cruz noon, wala rin ako ngayon. Kaya kung may tao pa na maninira kay Mr. De La Cruz, ang Santos Group ay hindi siya palalampasin. Boss Miguel, kahit may ugnayan kayo, hindi pa rin patunay na elite chef siya. Matagal siyang nakulong. Oo nga, matagal siyang nakulong. Sayang lang ang usapan. Totoo man o hindi, sa Chef's Guild, malalaman natin. Handa ako magpatingin. Ikaw? Handa akong patunayan. Ikaw? Hindi kaya siya ang elite chef? Yung ID na nakuha ko, anong pangalan nga ulit ng may-ari? Bakit naman hindi? Tara na yun na. Masama ako. CR lang muna ako. Siya ba, Presidente? Ng Maharlika Chef's Guild? Presidente. Siya nga. Kaya na nakita ko siya sa balita. Chef Ramon po ba? Hello po. Sa wakas, nakita ko na po kayo. At kayo po? Ako po ang presidente ng Maharlika Chef's Guild. Tito Antonio po. Nagmadali po akong pumunta para ihatid sa inyo ang Elite Chef Certificate. Siya pala ang tunay na elite. Siya pala ang tunay na elite. Siya pala ang tunay na elite. Imposible. President Antonio, nagkakamali po ba kayo? Isa lang siyang bagong labas lang sa kulungan. Paano siya magiging elite chef? Tingnan niyo po siya. Isa lang siyang tao. Imposibleng elite chef siya. Nilingnan niyo po ba? Ang sipag mo naman. Itong mga to, ikaw ang naghanap. Tama. May dala pa akong tunay na elite chef. Chef Jack! Chef Jack! Huwag mo nang tawaging chef. Tawagin mo siyang manloloko. Kahit manloloko siya, ikaw naman, hindi ka rin mas mabuti. Sumusobra ka na! Sinong nagsabing pwedeng lahitin si Chef Ramon? Baliw ka ba? Tandaan mo, isa lang siyang tao. Tumahimik ka! Kung sino siya, hindi ba't mas alam ko kaysa sa'yo? Mula ngayon, ayoko nang may makarinig na tawaging kriminal si Chef Ramon. Lalo na, gamitin to para laitin si Chef Ramon. Nun, dahil nga sa accidental homicide, nakulong ako. Mr. De La Cruz, nagkataon lang po yun. Kahit anong dahilan, pagpatay pa rin yun at illegal yun. Ang husay ko sa pagluto ay natutunan ko sa kulungan. Nagpapasalamat ako sa bansa sa pagbibigay sa akin ng isang pagkakataong magbago. Kaya hihingi ako ng pabor sa inyo na bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Chef Ramon, sa ngalang ng Maharlika Chef's Guild, bilang presidente, opisyal kitang hinirang bilang aming honorary president. Karanggalan ko po. Welcome sa amin. Sorry, hindi ko dapat kayo pinadududahan. Para naman sa ikabubuti ng Santos Group. Kaya huwag ka na mag-sorry. At para sa iba, anong gagawin mo? Hello? Rico Villanueva, anong ginawa mo? Bakit biglang ang Santos Group ay ititigil ang lahat ng partnership sa atin? Ngayon, ang pondo ng kumpanya ay putol na. Chef Ramon, tingnan mo. Kilala mo ba siya? Kenji Nakamura. Siya ang dating champion ng World Culinary Championship. Siya ang pinakamalakas mong kalaban. Kenji Nakamura. Taga Sakura Republic siya. Tama. Kung ganun, ang susunod na Culinary Masters Tournament ay sa Sakura Republic gaganapin. Kenji-san,
Sa susunod na Culinary Masters Tournament, ang titulo ay siguradong sayo pa din. Siyempre, ang Sakura Republic Cuisine ang pinakamahusay. Basura ang iba. Dodo. Mula nang mawala ang Old Culinary Master, ang Maharlika ay matagal nang hindi naging host. Ang susunod na Culinary Masters Tournament dapat gawin sa Maharlika. Maharlika. Ramon de la Cruz, di ba? Hindi. Ramon de la Cruz. Ramon de la Cruz. Anong pinagkaiba niyan? Abala talaga ang mga Maharlikan. Di ko akalain, ang mga taga Sakura Republic ay di man lang marunong magbasa. Ikaw! Pasensya na. Anong asal yan? Pasensya po. Sasabihan ko po siya. Sige po, tuloy lang po kayo. Ako na po ang bahala sa kanya. Walang galing. Ang init naman ng ulo. Kaya pala ang Maharlika Cuisine ay pangit. Ikaw! Tama na. Pwede bang tumigil ka na? Nasa teritoryo sila. Kailangan natin yumuko. Hala na. Ang mga kalahok ng Maharlika, ikaw na lang ang kulang. Dito sa Sakura Republic, ganito ba lagi ang trato sa inyo? Tayo mga Maharlika chef, sa buong mundo, ganito lang ang trato sa atin. Sanayin mo na lang. Paano nangyari to? Wala ka bang mata? Bakit ka nananakit? Wala ka bang mata? Bakit mo siya sinaktan? Pasensya po, Mr. Nakamura. Ako po ang nagkamali. Nakamura? Si Kenji Nakamura. Siya ang dating kampeon ng World Culinary Championship. Siya ang pinakamalaking kalaban mo. Siya pala. Masurang chef pa ng Maharlika. Ang malas. Ikaw, lumuhod ka. Punasan mo ang sapatos ko. Sobra ka na! Malinaw sa lahat na ikaw ang bumangga sa kanya at nabasa mo pa siya. Ang dapat magpunas ng tubig, ikaw, di ba? Pamela, sa Culinary Masters Tournament, bawal manggulo. Isa pa, disqualify na kayo. Nung sinaktan niya yung tao, bakit di ka nagbabala? Anong pananakit? Pagkakalatan chismis, paninira yan. Ikaw! Luluhod na. Luluhod na. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang ma-disqualify sa kompetisyon? Napanood kita sa TV, sa balita. Sabi ng mga Santos, kaya mo raw manalo. Kaya mo ba? Ipakita ko sa kanila. Mr. Nakamura, patawad po. Kasalanan po namin. Pupunasan ko po. Mr. Nakamura, pakiusap po. Anumang basura, pwedeng sumali sa World Culinary Championship. Kenji, alam mo naman ang Maharlika ay kinikilala ng organizing committee. Kalma lang, tara na. Matatanggal din sila agad. Nakapangga mo ba si Mr. Nakamura? Ano nangyari? Tina mo. Ang kalaban mo, si Hiroshi Nakamura. Si Hiroshi Nakamura? Di ba sa huling laban ni Kasensya? Paano siya mapupunta sa isang baguhan, sa isang grupo? Sa World Culinary Championship, ang laban ay one-on-one sa pamamagitan ng draw. Kadalasan, ang mga kalahok sa eliminations ay halos magkakapantay ang lakas. Pero nagtanong-tanong na ako, ang draw ngayon, si Kenji Nakamura mismo ang nagbunot. Si Hiroshi Nakamura ay kapatid ni Kenji Nakamura. Wala namang ganyang pagkakataon. Malinaw na, sinadya ka nila. Wala akong pakialam kung paano mo nabangga si Mr. Nakamura. Payo ko sa'yo, mag-sorry ka na agad. Baka may pag-asa pa.
Oo nga. Kapag di ka manalo sa eliminations, paano ka babalik sa Maharlika? Kung kaya niya manipulahin ang laban, ano pang silbi ng kompetisyong to? Hindi naman nila madadaya ang laban. Total, mga taga-komite ang mga hurado. Tiwala ako sa resulta. Walang kinikilingan. Pero ang proseso. Doon sila pwedeng kumilos. Siya ang kapatid ni Kenji Nakamura. Kapag di mo lang siya pumasa sa eliminations, ang reputasyon ng buong pamilya nila ay mapapahiya, di ba? Baliw ka na! Paano mo siya matatalo? Si Hiroshi Nakamura! Sa huling Culinary Masters Tournament, ika-10 siya! Sayang. Ngayon, hindi na siya. Mga kalahok, sa venue na. Baliw na. Ay, lakot na. Sabi ng mga Santos, kaya mo raw mag-champion. Kaya mo ba? Ipakita mo sa kanila. Ang mga kalahok sa laban na ito ay galing sa Greater Sakura Republic, ang henyong chef Hiroshi Nakamura. At ang bagong chef mula sa Maharlika, si Zhao. Ako si Ramon de la Cruz. Ngayon, hinihikayat ang dalawang kalahok na pumili ng kanilang mga sangkap. May 10 minuto kayo. Mukhang si Hiroshi Nakamura, sinadyang pagkuha ng parehong sangkap. Gusto niyo bang sa Maharlika Chef gawin ng parehong putahe? Sa pagkakatanda ko, mula sa Maharlika, lumipat siya sa Sakura Republic. Tila magaling sa Maharlika cuisine. Kaya pala ang kumpiyansa niya. Wala nang laban dito. Kinokopya niya ako. Gagawin niya ang dish ko. May Mandarin fish. Di ba minamalit mo ang Maharlika? Tapos, kinokopya mo pa ako? Oh, ano ngayon? Para malaman ninyo na ang pagkain ninyo ay basura! Sige, kopyahin mo ko. Tingnan natin kung sinong basura. Ang galing ng pagputol niya. Hindi basta-basta ang bagong to. Ano ko magaling? Ang kalaban niya, si Hiroshi Nakamura. Sayang. Itong chef ng Maharlika, kung hindi lang niya nakaharap, siguradong papasa sa second round. Malalaman mo, ang pagkaing Maharlika ay mahirap tularan.
Kalaban niyang kamay sa mantika! Martial arts yan. Ito na ba ang sinasabing Iron Sand Palm? Are! Maharlika's pride. Squirrel mandarin fish. Please, taste. Ang galing! Galing mo! Ang lakas na loob mo! Anong sinasabi mo? Nagkumpit lang naman ako. Huwag kang magpanggap, Maharlika! Para manalo, sinaktan mo ang kapatid ko at nagkamalubang paso! Walang hiya! May kasabihan sa Maharlika. Ang gumaya sa tigre, naging aso. Ang ibig sabihin, mahina ang galing niya. Huwag siyang mangarap ng mataas. Siya ang may kasalanan, hindi ako. Tutal, ang Maharlika cuisine ay hindi ganun kadaling matutunan. May isa pa kaming kasabihan. Ang sumpang bumabalik, sa'yo na. Ramon de la Cruz, no? Maghintay ka lang. Magbabayad ka sa ginawa mo ng malaki. Ramon, patalos-talos ka. Isipin mo. Yang si Kenji, siguradong gagawa yan ng lahat para gumanti sa'yo. Eh di sige, hayaan mo siya. Ikaw talaga. Pero itong si Hiroshi Nakamura, ang Maharlika chef knife, ang galing niyang gamitin. Magaling nga siya. Siyempre naman! Taga-Maharlika naman talaga siya! Taga-Maharlika? So, si Kenji. Hio Gomez ang tunay niyang pangalan. Taga-Maharlika talaga siya. Pero 10 years ago, sila ng kapatid niya, nantaksin silang dalawa at nag-migrate sa Sakura Republic. 10 years ago? Nung huling Culinary Masters Tournament? Oh, at siya pa kalagad ng Old Culinary Master. Akala ng lahat sa Maharlika, siya na ang magiging bagong Culinary Master. Pero di nila alam, dahil lang pala sa pera, sumuko siya sa Sakura Republic. Traitor! Kung di dahil sa kanya, ang reputasyon ng Maharlika cuisine, di sana ganyan kababa. Ang tulad niya, hindi karapat-dapat sa Maharlika cuisine. Lalo na sa pagiging Culinary Master, panatag lang kayo. Ang susunod na kampeon ng Culinary Masters Tournament ay sa Maharlika na. Ang paksa ng laban na yon ay seafood soup. Ang pagluluto ay sa kanya-kanyang kitchen. Ngayon, ang chef mula sa Greater Sakura Republic, si Shohei Takahashi, ay pipili na ng mga sangkap. Naku, yung mga sariwang seafood, kinuha niya lahat. Host, naalala ko, ang rules ng contest ay malinaw na nagsasabi na dapat bigyan ng mga kalahok ng sapat na sangkap para sa dish. Ang paksa ngayon ay seafood soup. Kinuha niya lahat ng seafood. Hindi ba't labag yan sa rules? Paano naman? Seafood din ang tuyo. Tuyo? Tuyo. Nabalitaan ko, ang sariwang seafood ay bihirara sa Maharlika. Maraming chef sa Maharlika ay gumagamit lang ng tuyo para sa seafood dishes. Dapat sanay ka na sa tuyo, di ba? Narinig ko rin, sa Sakura Republic, maraming pagkain ay imported. Pero marami ang di makabili nito, kaya sila umaasa sa seafood. Kaya pala ang mga taga-Sakura ay mahilig sa seafood. Mahilig talaga sa seafood. Mr. De La Cruz, pinagbati ka ni Kenji's crew. Ikaw na ang pumili. Maharlika Chef! Mga tuyo na lang. Anong pipiliin niya? Talo na siya. Anong ginagawa niya? Nagwawala ka na ba? Seafood soup ang tema ngayon. Puro forma. Kalokohan.
Wala siyang piniling seafood. Paano siya gagawa ng seafood soup? Huwag kang magtangkang magdala ng ibang sangkap. Kapag nandaya ka, agad kang diskwalipikado. Sa ito lang, talo na ang Sakura Republic. Ha? Walang seafood. Kaya pa bang gumawa ng seafood soup? Imposible. Itong taga Maharlika, sumuko na. Kulang kasi sa sangkap. Ang sabaw niya, imposibleng mas masarap pa sa kay Shohei. Tama. Ito lang kinuha niya, mga gulay at prutas. Opo. Alam niyo ba kung anong Maharlika dish ang gagawin niya? Alam ko ang lahat ng recipe sa Maharlika. Ngayon lang ako nakakita na gawing seafood soup ang basurang sangkap. Akala ko matatag siya. Sumuko na pala agad. Hayaan na siya. Wala siyang binatpat. Isang hamak lang. Opo. Basura ang sangkap mo? Walang basurang sangkap. May basurang chef lang. Amoy lobster. Imposible. Walang imposible. Ito ang Maharlika cuisine. Malapit nang matapos ang oras. Gaano ba katagal yan? Kalma lang. Hindi pa tama ang init. Sabi ko na, sumuko na. Sayang. Bago pa man magsimula, sumuko na agad. Mukhang may alam din pala siya sa sarili niya. Ito ang Golden Dragon Pot. Pakitigaman po. Napakasarap. Maraming lasa, pero maayos. Ang lasa ng bawat isda ay perpektong naghalo. Bukod kay Kenji Nakamura, walang sino mang may sabaw na hihigit sa'yo. Mukhang sumuko na siya. Itong chef ng Maharlika ay duwag. Kung ganon, ang panalo sa laban na ito ay... Sandali. Hindi pa oras. Atot na atot kayo mag-announce. Ang lakas ng lobo pumunta rito! Nagpapahiya ka lang! Seafood soup ba yan? O seafood rice? Mas marami pang karne. Ito na pala ang seafood soup mo! Ito! Isa lang itong simpleng sabaw ng labanos! Sabaw ng labanos lang! Ang Maharlika nyo! Kawawa talaga ang labanos, seafood na! Seafood soup pa to. Subukan nyo, malalaman nyo. Hipon! Ang sariwa ng lobster! Anong tawag sa sabaw na to? Bowl of shrimp soup. Galing! Ang galing ng bowl of shrimp soup! May lasang hipon nga. Hindi. Masariwa pa to sa kahit anong sabaw ng hipon. Paano niya to nagawa? Imposible. Isa lang itong simpleng sabaw ng labanos. Imposible. Imposible talaga.
Wala siyang sangkap at natalo ka pa niya. Kenji-san, si Sir Ramon, hindi lang siya basta-basta. Isang chef ng Maharlika. Hay! Sabaw na galing sa labanos. Paano matatalo ang sabaw ng seafood? Nantaya siya. Mga tuso talagang Maharlika. Ako na ang lalaban sa susunod. Tiyak, palalayasin ko siya sa mundo ng pagluluto. Ganito ang gagawin mo sa susunod. Hay. Ang galing mo, Mang Ramon! Hindi mo lang alam, yung mga taga Sakura, nung nalaman nila si Shohei talo rin, ang sama ng itsura nila. Oo nga! Wag. Yan si Kenji Nakamura. Siguradong hindi niya to palalampasin. Tsaka dito pa naman ang home court ng Sakura. Paano kung may gawin siya masama sa'yo? Anong gagawin natin? Oo nga, si Kenji Nakamura, para manalo, gagawin ang lahat. Baka, Ramon, wag na lang. Pinaghirapan mo to. Hindi to biro. Paano kung may mangyari sa'yo? Sayang lang ang pinaghirapan mo. Tama. Tsaka si Kenji Nakamura, iba siya sa iba. Champion siya ng last year. Sa madaling salita, siya ang culinary master. Imposibleng talunin mo siya. Ang laban ng mga chef, sa kamay nasusubukan. Mananalo ba ako? Subukan natin. Hindi ako aatras. Gusto niyo bang ang mga chef na Maharlika ay laging siraan ni Kenji? Gusto niyo bang ang Maharlika cuisine ay laging mapahiya sa mundo? Maganda na ang mga kalahok. Ayoko niyan. Kaya mananalo ako. Baka maging culinary master na siya. Ako na. Para sa patas na laban, itong huling dish, kami na maghahatid. Talaga bang para to sa patas na laban? Oo naman. Huwag mong pakialaman ng proseso ng laban. Kung hindi, tatanggalin namin ang pwesto mo. Walang hiya! Miguel, walang gagalaw! Bitawan nyo yan! Narinig nyo! Sino magalas? Bakit kayo nandito? Nag-alala kami, kaya kami nandito. Ang iligtas ang Maharlika cuisine. Paano mo yan gagawin? Mag-isa? Pwede bang wag kang magsalita ng ganyan? Di mo ba alam? Lalaki hanggang kamatayan, bata. Huwag na niyo ito gustuhin. Tumabi kayo! Mahuli na si Ramon. Kunin mo na ang pagkain mo, bilis! Bilis! Kami na rito. Miguel! Walang gagalaw! Isang minuto na lang bago matapos ang laban. Sayang, ang chef ng Maharlika ay hindi na darating. I-anunsyo ng resulta. Hindi na siya darating. Malamang, hindi na. Teka, hintay pa. Darating siya. Huwag matakot. Sugar! Tabi! Anong ginagawa nyo? Tabi! Alis! Tabi! Anong sinasabi ko? Tigil! Walang gagalaw! Huwag kayong gumalaw! Subukan nyo ba? Takbo! Bilis! Anong gulo to? Hayaan nyo kami. Anong ginagawa ninyo? Mga walang kwenta. Mr. Nakamura, ipapaalam ko ang nangyari sa organizing committee. Alamin mo muna kung sino sa culinary master at hamak ang dapat mong paglingkuran. Itong sinabi mo, ipapaalam ko rin sa committee. Baka sa susunod na Culinary Masters Tournament, isama na rin ang pagkatao sa criteria. Dapat lang. Tumahimik ka! Kahit hindi ako culinary master, wala kang karapatang magsalita. Talaga? Hindi ako naniniwala. Mga judge. Maharlika's 8 Treasure Duck. Sige po, tikman ninyo. Anong klaseng itik yan? Wala man lang init. Lamig na. Sa ganitong basura, gusto mong maging culinary master? Sayang, di na panatili ang init. Ay,
Pasensya na. Para maiwasan ang abala sa biyahe, sinadya ko nung ginagawa ko na balutin ng asukal para manatiling mainit. Di ko inasahan na magagamit ko pala. Asukal para manatiling mainit! Ang talino! Ibig sabihin, bago masira ang asukal, ang pagkain ito ay laging nasa proseso ng pagluluto. Sige. Ang sarap! Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na manok. Isang simpleng 8 treasure duck lang. Itong lasa. Sa round na to, ikaw ang panalo. Hindi ako ang nanalo. Ang nanalo ay ang libu-libong taong kultura ng pagkain ng Maharlika. Salamat, Mr. De La Cruz. Kung hindi dahil sa'yo, magkakamali pa rin ako sa Maharlika cuisine. Napakasarap talaga. Hindi lang to, kundi bawat dish mo ay may sariling kakaibang sarap. Di makapaniwala. Itong mga pagkaing na magkaibang estilo ay galing pala sa iisang bansa. Kay galing ng Maharlika. Ito ang Maharlika Cuisine. Welcome sa mundo ng Maharlika Cuisine. Ngayon, mula sa Maharlika, ang bagong culinary master si Ramon de la Cruz para sa kanyang parangal. Congrats! Ngayon, ang ating bagong culinary master, magbigay ng mensahe. Sige! Hindi naman ako culinary master. At palagi kong iniisip na sa mundong ito, walang culinary master. Nakuha ko ang parangal na ito dahil sa likod ko ay ang libu-libong taon ng kultura ng pagkain ng Maharlika at ang libu-libong mga ninuno sa pagluluto. Kung may culinary master man, sa tingin ko, lahat ng nagmamahal sa Maharlika cuisine at buong pusong gumagawa nito ay culinary master. Galing! Nabalitaan ko bago sumali na ang bansa na mananalo sa Culinary Masters Tournament ay magiging host ng susunod na tournament. Masaya ako ang Maharlika ang magiging host ng susunod na Culinary Masters Tournament. Malugod na tinatanggap ng Maharlika ang mga chef mula sa buong mundo. Bilang kinatawa ng mga chef ng Maharlika, ang tournament sa Maharlika ay tiyak na patas, makatarungan at bukas. Ito'y aming tinitiyak.